Dumating si Isabel sa Villa Madrid upang paghandaan ang lalapit nilang kasal ni Sander. Ngunit isang umaga ginulantang siya ng isang nakaliliyong presensya. The strong masculine presence of Alejandro Santiago. But the more she avoided him, the closer he got to her. Animo sunflower na laging nakatunghay sa kanya. Sa 4 na beses na engkwentro nila, kinilala siya, kinilatis, inakit at inangkin ng binata, at kinausap tila silang dalawa talagang tinadhana ng kapalaran. Ang kasal niyo ni Sander ay nagwakas bago pa man magsimula, Isabel. Nalabis niyang kinatigagal. Magandang araw mga kaibigan. Isa na muling series story ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mula sa kinaupuan, halos magka-stiff neck na si Isabel sa pagtunghay sa magkabilang panig ng dirt road na binabagtas nila papunta sa Villa Madrid. Katabi niya si Tia Elena sa backseat ng Toyota Camry na sumundo sa kanila sa airport. Tila walang hanggan ng pagkakahilera ng mga halamang iyon sa bandang kanan at kaliwa ng daan. Ang mga dahon ay malalapad, matitibay at hugis pamaypay. Ang mga bulaklak ay malalaki, matitingkad, bilugan at kulay ginto, mistulang araw. Isang tanawin ng mga mirasol, tunay na kaya-aya sa paningin. Yun ang unang engkwentro ng dalaga sa mga sun-bright blossoms. At yun din ang unang punta niya sa Villa Madrid. Ngayon, sa ikalawang pagkakataon, tinatahak muli ng Toyota Camry ang naturang daan papunta sa villa. Ito rin ang sasakyang muling sumundo sa kanya sa airport. Muli, hindi na iwasan ni Isabel ang malukuban ng kakaibang fascination sa mga iridescent na bulaklak na parabang sa pagdaraan ng mahigit na 2 taon, ang pagbabalik niya sa villa ay may inilaang malaki at kakaibang sorpresa para sa kanya. Nakaabang si Sander sa pasyo, napapaligiran ng mga kasambahay na karamihan ay mga kawaksi sa villa. Kinintila ni Isabel na masuyong halik ang fiancé, tsaka yumuko upang mayakap siya mula sa kinaupuan nitong wheelchair. "Welcome back, sweetheart," ang malugod na bitaw ng lalaki. "It's nice to be back," tugon niya, tsaka umatras ng ilang hakbang para mapagmasdang maigi ang kabuuan ng binata. 6 na buwan na rin ang nakalipas mula nang huli silang magkasama sa Manila. That is, bago pumarito sa villa si Sander. Maliban sa bahagyang pangangayaya at mukhang fully recovered na ito, there was no need to worry that much. Nakangiting binalingan ng dalaga ang mga kasambahay. 1 o 2 lamang sa mga ito ang hindi niya namumukhaan o natatandaan. Marahil ay mga bago. "Welcome back ho, senyorita." Ang sabay-sabay na bikas sa pangunguna ng mayordoma na si Nanay Milagros na na-meet niya na nung unang punta niya rito. "Of course, you will occupy the same room, sweetheart," saad ni Sander. "A fortnight ago pa na ihanda iyon para sa'yo. Gusto mo bang magpahinga muna o magmerienda?" "Give me 30 minutes, sweetheart," tugon ni Isabel. "Magpapalit lang ako ng damit, bababa rin ulit ako." "Good." Nakangiting umayon si Sander at saka bumaling sa 2 sa mga katulong. "Sally, Feli, ipanhik nyo ang maleta ng senyorita Isabel ninyo." Dahil best of friends ang kanilang mga ama na parehong successful businessman sa Manila, maagang nabuo ang pagkakaunawaan sa kanilang mga puso. Ngunit ang planong makapagpakasal agad pagka-graduate nilang pareho sa kolehiyo ay naisantabi. Nagdesisyon kasi si Sander na magpunta muna sa Amerika para kumuha ng 2-year postgraduate course sa business management. Yon ay bilang preparasyon na rin sa magiging posisyon nito bilang tagapamahala sa isang villa at tobacco plantation na nabili ng pamilya. Madrid, sa Sitio Malao, ng bayan ng San Vicente sa norte. 1 buwan bago tumulak papuntang Amerika si Sander, ay dinalaw nito ang bagong biling villa at plantation. Pagkaraan ng 1 linggo, tinawagan nito via long distance si Isabel at inimbitahan siyang magpunta at magbakasyon din sa villa. Kasama si Tia Elena, 1 linggo rin silang tumigil doon. Pagkatapos ay sabay-sabay na silang bumalik sa Manila. 3 days later, pagkaraang idaos ang isang magarbong despedida party, bumiyahe na si Sander patungong New Jersey kung saan nakabase bilang fashion merchandiser sa isang 5-star department store at Jasmine ito. Si Isabel naman ay nagsimula na sa trabaho niya bilang apprentice designer sa isang interior design firm.
Sa ikalawang taon nito sa New Jersey bilang paghahanda rin sa magiging posisyon nito sa plantation sa San Vicente, ay nagka-interes si Sander na mag-aral ng horseback riding. Madaling naman tong natuto, ngunit sa kasamaang palad ay biglang nawala ang sinasakyang kabayo sa isa sa mga practice sessions nito. It was a near fatal accident. Iniuwi ang lakay sa Pilipinas pagkaraan ng 2 buwan, paralyzed for life from the waist down. Sa sumunod na 6 na buwan na ginugol ng binata sa therapy sessions na iminungkahi ng mga doktor sa St. Luke's Medical Center, ay lalong napamahal sa fiancé niya ang dalaga. Nang lubusang makapag-adjust si Sander sa kalagayan nito, nagpa siya itong magtungo pa rin sa San Vicente upang panindigan ang posisyon nito bilang tagapamahala sa tobacco plantation. Walang nabago sa mga plano, tuloy pa rin ang kanilang kasal, dahilan para magdesisyon ng mga nakatatandang Madrid at Miranda na ipadala ang dalaga sa villa upang makapag-adjust siya sa pakikisama. Di lamang sa future husband, kundi pati na rin sa mga tao sa villa at plantation. At ngayon, sa edad na 24, 6 na buwan bago idaos ang kasal, naririto siya sa villa. Siguro naman bago pa idaos ang kasal, handang-handa na siya sa pagiging may bahay ni Sander. I am very happy to be here again at last, sweetheart. Aniya ng babae niya si Sander sa garden set kung saan ito naghihintay, kaharap ang nakahaing merienda. Ngayon ko sasabihin sa'yo, ang pinaka-fulfilling na araw sa buhay ko. Mula nang bumalik ka galing States ay nung sabihin mong natanggap mo na ng maluwag sa loob ang aksidente. Ngumiti si Sander. Without your love and affection, I wouldn't have survived and recovered from the accident. But you look rather pale, obserba ni Isabel. Masyado lang kasing maraming trabaho dito ngayon sa villa, sweetheart, lalo na sa plantation. Maagap na salon ni Sander. Hindi ka na dapat mag-worry tungkol dyan ngayong naririto na ako. I-delegate mo sa akin ang ibang trabaho mo para gumaan naman ang iyong workload. I came here prepared, you know. It's one of the reasons kung bakit ako nagpunta rito. To learn and condition myself sa magiging role ko bilang asawa mo. Ginagap ni Sander ang isang kamay ng dalaga at pinisil ng mahigpit. She had every reason to be happy. Oddly enough, she was visited by a strange but entertaining dream on her first night in the villa. Nasa isang malawak na parang si Isabel na lahat ng gilid napapalibutan ng mga sunflowers. Berdeng-berde ang damuhan, malambot na malambot ang pakiramdam noon sa kanyang hubad ng mga paa. Mabini ang ihip ng hangin, malamyos ang paghalik sa kanyang pisngi. Ang mga puting-puting kalumpo ng mga ulap sa kalangitan ay tumatabing sa mukha ng araw, subduing what could have been stinging bites on her skin. At dahil nakakubli ang araw ang mga sunflowers sa buong kapaligiran, ay sa kanya ibinaling ang pagtunghay. Isabel? Umalingaw-ngaw sa buong kapaligiran ang tawag na iyon, very urgent. Gayunpaman, marahan pa rin ang kanyang ginawang pagtakbo. Gusto niya rin naman na abutan siya nito. Hawak-hawak ng kanyang 2 kamay ang laylayan ng mahabang palda sa pangambang baka maapakan niya ito at madapa siya. Sa pagitan ng paghahabol ni Isabel ng hininga ay napahagikik pa rin siya. Habol ka ba? Sigaw niya, tsaka niya nilingon ang may-ari ng tinig. Mula sa kanyang point of view, tall and lean but muscular ang bulto ng lalaki na humahabol sa kanya. Sa animo slow motion na paghabol nito sa kanya, makikita pa rin ang determinasyon nito na maabutan siya and take her, claim her for his own. Nakasuot ito ng knee-length boots kung saan kapaloob ang tight-fitting na maong jeans belted with leather. Nakatuck-in dito ang plaid na long-sleeve shirt, nakafold ang mangga sa mga bisig. Over this red and blue and white and black top was a deeply tanned leather chaleco. Pinaaalala nito sa kanya ang cowboy sa commercial ng Marlboro sa television. And because he wore a genuine cowboy's hat which was tipped deep down forward, medyo natabingan ang mukha nitong alam niyang tanned and handsome. Papalapit to ng papalapit sa kanya hanggang sa isang mabilis na pagkilos. He swooped down on her, swiping her by her waist. Napatili siya kasabay ng pagtumba nilang magkayakap sa malambot na damuhan. Nagsasalo sa malalakas na halakakang umaalingaw-ngaw sa kaparangan. In a moment, he was over her, his face above her. Pero sa kagyat na iyon, hindi niya nakilala ang mukha ng lalaki. It was nothing but a conglomeration of hazy features. At dahil doon, hindi niya malaman kung anong pangalang itatawag niya rito.
The haziness spread all over the screen of the dream, at pawisan siyang nagising, naghahabula ng pintig ng kanyang puso. Ilang sandali ring hinamig ni Isabel ang sarili bago siya nakarecover sa kakatwang panaginip. Tulog pa si Sander nang magising siya kinabukasan. Habang naghahanda si Nanay Milagrosa at Sari ng agahan, ay naisipan niyang maglakad-lakad muna sa bakuran. Malawak ang solar na kinatitirikan ng villa. Nawili siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa dulo ng bakuran, kung saan naroon ang mga tanim na Buenavista. Doon siya huminto at tinayaan na maramdaman ng kanyang balat ang hangin ng probinsya. Dapat makampante ang loob niya nung napiling niya na muli si Sander, pero di niya mawari kung bakit meron pa ring agam-agam sa kanyang puso. Dahil ba sa tuwinang tumitingin siya sa mga mata ng kasintahan, sa kabila ng kislap sa mga iyon bilang pag-acknowledge sa presensya niya ngayon sa villa, ay nababanaagan pa rin niya ang depresyon dulot ng aksidente? Isang trahedyang hindi pa rin ito matanggap sa kabila ng pagsasabing tanggap na nito ang lahat? Naalala niya ang panaginip kagabi. Ngayon, kumbinsido siya na si Sander nga ang mahiwagang lalaki sa kanyang panaginip at ang di natupad na pangarap itong sumakay sa kabayo kapag ito lang nagpapatakbo sa plantasyon. Ang pangarap itong maging cowboy or the equivalent of it in the truest sense of the word. Noon niya biglang naramdaman, not unlike a bolt of lightning, ang mga matang nakakubli. Mataman siyang pinagmamasdan, closely observing her. Ginawa niyong eratiko ang pagtibok ng kanyang pulso, pinakaba na hindi niya mawari. Dali-dali niyang nilisan ang puok na iyon, ngunit habang humahakbang siyang papalayo, dama niya ang pagsunod-sunod ng mga titig ng hindi kilalang nilalang. Pagkaraan ng 2 araw na pamamasyal at orientation sa pamamalakad ng buong lugar, agad binigyan ni Sander ng toka sa trabaho si Isabel. Ang pagpapatakbo sa sambahayan. Sinubsob niya ang atensyon sa mga dapat niyang gawin upang wag nang magkalugar sa isip ang iba pang mga bagay. She liked the idea of having a separate room and a separate bed from the man she was destined to marry. Pagkasal na sila, sa kanya iisipin ng mga bagay-bagay concerning her marital obligations to Sander. Well-adjusted na si Sander sa sariling kalagayan, di na kailangan pang alalayan ang bawat kilos at galaw nito. Dahil sa mga techniques na itinuro ng therapy period, nagagawa na ng binatang isampa ang sarili sa kama, maligo mag-isa sa bathtub, magbihis at sundin ang mga kinagawian nito sa personal hygiene. Malaki ang naitutulong ng motorized wheelchair sa lalaki, lalo na ng elevator-like platform conveyor na may railings. Sadya yung pinakonstruct sa isang bahagi ng ground floor living room, paakyat sa second floor ng villa kung saan naroon ang kwarto ng binata. Gaya ng nakagawian nila pagdating ng hapon kung kailan malilim na ang lugar dahil sa malalabay na punong kahoy, magkasamang namamasyal at nagpapahangin sa bakuran sina Isabel at Sander. Habang iminama ni obra ni Sander ang wheelchair sa pamamagitan ng control apertures na nakakabit sa mismong dulo ng armrest ng silyang digulong, ay nakaalinsabay naman si Isabel sa tabi nito. I hope, ani Sander, habang nagpapalipas oras sila sa dulo ng bakuran ng hapong iyon, that eventually you will come to love this place, sweetheart. As it is, I already love it. Sansala ng dalaga, I hope to stay here for the rest of my life with you. Barring none, maagap na salo ng binata, gustong makatiyak. Bago nakasagot si Isabel, napalingon siya sa likuran. Biglang inagaw ang atensyon ng kumakahol na aso galing sa kung saan. Isang maliit na monogrel, puti-ang pinong balahibo, tumatakbo patungo sa kabilang gilid ng solar. Ay, ang cute na dog! Bulalas ni Isabel. At bago pa siya napigilan ni Sander ay patakbo niya na yung sinundan. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po!